araw mga ka-Dolphins! Isang panibagong araw na naman para sa isang panibagong talakayan. Mayroon ka pa bang katanungan tungkol sa nakaraang aralin? Naunawaan mo na ba ng lubusan ang alamat at ang kilos, gawi at karakter ng mga tauhan? Magaling! Kung gayon, tayo nang dumako sa ikalimang aralin. Handa ka na ba? Tara na, simulan na natin! Mayroon kami inihandang isang epiko para sa iyo. Ngunit bago iyan, alamin muna natin ang kahulugan ng mga sumusunod na salita. Para sa panuto, ibigay ang kahulugan ng mga sumusunod na salitang nakasalungguhit. Unang pangungusap, bihagin mo si Sita para maging asawa mo. Ano ang kahulugan ng salitang bihagin? Tama! Ang kahulugan ng salitang bihagin ay dakipin. Pangalawang pangungusap, hinablot ni Ravana ang mahabang buhok ni Sita. Ano ang kahulugan ng salitang hinablot? Magaling! Ang kahulugan ng salitang hinablot ay hinila. Ikatlong pangungusap, nagpanggap si Ravana bilang isang matandang paring Brahman. Ano kaya ang ibig sabihin ng salitang nagpanggap? Mahusay! Ang ibig sabihin ng salitang nagpanggap ay nagkunwari. Ika-4 na pangungusap, nakumbinsi ni Maritza si Ravana kaya umisip sila ng ibang paraan. Ano ang kahulugan ng salitang nakumbinsi? Tama! Ang kahulugan ng salitang nakumbinsi ay napapayag. Ngayon, pakinggang mabuti ang epiko na ating tatalakayin. Magtala ng mahalagang detalye dahil mamaya ay mayroon tayong mga katanungang sasagutin. Isang kabanata ng epikong Rama at Sita. Ito ay epiko na nagmula sa bansang India at isinalin sa Filipino ni Rene O. Villanueva. Sa gubat tumira sina Rama, Sita at Lakshmanan nang ipatapon sila mula sa kaharian ng Ayodhya. Minsan, isang babae ang dumalaw sa kanila. Hindi nila alam, nagpapanggap lamang ang babae. Siya ay si Surpanaka, ang kapatid ni Ravana na hari ng mga higante at demonyo. Gusto kitang maging asawa, sabi nito kay Rama. Hindi maaari, sabi ni Rama. May asawa na ako. Narinig ni Sita ang dalawa, kaya lumabas siya. Niyakap ni Rama si Sita sa harap ni Surpanaka. Nagselos ng gusto si Surpanaka. Sa galit ay bigla siyang naging higante. Nilundag niya si Sita para patayin. Pero mabilis na nayakap ni Rama ang asawa at agad silang nakalayo kay Surpanaka. Siya namang pagdating ni Lakshmanan. Sige, patayin mo siya, sabi ni Rama. Binunot ni Lakshmanan ang kanyang espada at nahagip niya ang tenga at ilong ng higante. Sino ang may gawa nito? Sigaw ni Ravana nang makita ang ayos ng kapatid. Nagsinungaling si Surpanaka kay Ravana para makaganti kay Rama. Sinabi niyang nakakita siya ng pinakamagandang babae sa gubat at inalok niya itong maging asawa ni Ravana. Pero tumanggi ang babae. Nang pilitin daw niya, tinagpas ng isang prinsipe ang kanyang ilong at tenga. Tulungan mo ako, Ravana, sabi pa nito. Bihagin mo si Sita para maging asawa mo. Naniwala naman si Ravana sa kwento ng kapatid. Pumayag siyang ipaghiganti ito. Ipinatawag ni Ravana si Maritza. May galing si Maritza na mabago ang sarili sa kahit anong anyo o hugis. Nang malaman ni Maritza na sina Rama at Lakshmanan ang makakalaban, tumanggi itong tumulong. Kakampi nila ang mga Diyos, sabi ni Maritza. Kailangang umisip tayo ng paraan kung paanong makukuha si Sita nang hindi masasaktan si Rama. Nakumbinsi naman si Ravana, kaya nag-isip sila ng patibong para maagaw nila si Sita.
Isang umaga, habang namimitas ng bulaklak, nakakita si Sita ng isang gintong usa. Tinawag agad niya sina Rama at Lakshmanan para hulihin ang usa na puno ng mamahaling bato ang sungay. Baka higante rin iyan, paalala ni Lakshmanan. Dahil mahal na mahal ang asawa, kinuha ni Rama ang kanyang pana at busog. Huwag mong iiwan si Sita kahit ano ang mangyari, bilin ni Rama sa kapatid. Parang narinig ng usa ang sinabi ni Rama. Agad itong tumakbo kaya napasigaw si Sita. Bilis! Habulin mo ang gintong usa! Matagal na naghintay ang dalawa pero hindi pa rin dumarating si Rama. Pinilit ni Sita si Lakshmanan na sumunod sa gubat. Hindi! Kailangan kitang bantayan, sabi nito. Ilang oras pa sila naghintay nang bigla silang nakarinig ng isang malakas na sigaw. Napaiyak si Sita sa takot pero ayaw pa ring umalis ni Lakshmanan kaya nagalit si Sita. Siguro gusto mong mamatay si Rama para ikaw ang maging hari, sabi nito kay Lakshmanan. Nasaktan si Lakshmanan sa bintang ni Sita. Para patunayang mahal niya ang kapatid, agad siyang sumunod sa gubat. Wala silang kamalay-malay na sa labas ay naghihintay si Ravana. Sa gubat, napatay ni Ravana ang usa at bigla itong naging si Maritsa. Nagpanggap naman si Ravana na isang matandang paring Brahmin. Nagsuot ng isang kulay kahel na roba at humingi siya ng tubig kay Sita. Hindi nakapagpigil si Ravana. Bibigyan kita ng 5,000 alipin at gagawin kitang reyna ng Langka, sabi ni Ravana. Natakot si Sita at nabitiwan ang hawak na banga. Itinulak ni Sita si Ravana. Bumalik sa anyong higante si Ravana. Hinablot ni Ravana ang mahabang buhok ni Sita at isinakay sa karwaheng hila ng mga kabayong may malapad na pakpak. Nagsisigaw at nanlaban si Sita pero wala siyang magawa. Lihim na nagsisi si Sita sa ginawa niya kina Rama at Lakshmanan. Itinapon niya ang mga bulaklak sa kanyang buhok. Nagdasal siya na sana ay makita iyon ni Rama para masundan siya at maligtas. Mula sa isang mataas na bundok, narinig ng isang agila ang sigaw ni Sita. Hinabol ng ibon ang karwahe ni Ravana. Pinagtataga ni Ravana ang agila at duguan itong bumagsak sa lupa. Pabalik na sina Rama at Lakshmanan nang makita nila ang naghihingalong agila. Dinala ni Ravana ang asawa mo sa Langka, sabi nito bago mamatay. Sinunog ng magkapatid ang bangkay ng agila. Pagkatapos ay naghanda sila upang sundan ang hari ng mga higante sa Langka. Dinala ni Ravana si Sita sa Langka, ang kaharian ng mga higante at demonyo. Mahalin mo lamang ako ay ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kayamanan, sabi ni Ravana. Pero hindi niya napasuko si Sita. Hiningi ni Rama ang tulong ng hari ng mga unggoy para salakayin ang Langka. Sa labanang naganap, maraming kawal na unggoy ang napatay pero mas maraming higante ang bumagsak na pugot ang ulo. Hinanap ni Rama si Ravana at silang dalawa ang naglaban. Matagal na naglaban sina Rama at Ravana hanggang sa mapatay ni Rama ang hari ng mga higante. Tumakas ang iba pang mga higante nang makita nilang patay ang kanilang pinuno. Umiiyak na tumakbo si Sita sa asawa. Nagyakap sila ng mahigpit at muling nagsama ng maligaya. Naunawaan mo ba ang epikong ating napakinggan? Tara, subukan nating sagutin ang mga katanungang ito. Unang katanungan, sino-sino ang mga tauhan sa epiko? Paano nagkakaiba ng katangian ang bawat tauhan? Tama! Ang mga tauhan sa epiko ay sina Rama, Sita, Lakshmanan, Maritsa, ang Agila, Ravana at Surpanaka.
Nagkakaiba ng katangian ang bawat tauhan sapagkat sila ay may kani-kanyang lakas at katangian na ipinakita sa epiko. Sina Ravana at Surpanaka ay magkapatid na parehong nais pilitin na gustuhin sila ng taong naiibigan nila kahit hindi naman sila ibig nito. Sina Rama at Sita ay tunay na nagmamahalan. Kahit na inalok sa Sita ng kayamanan ay hindi niya ipinagpalit ang kanyang pagmamahal para kay Rama. Si Lakshmana naman ay mapagmahal na kapatid kay Rama. Pangalawang katanungan, paano pinatunayan ni Rama at Sita ang kanilang pagmamahalan? Makatotohanan ba ang kanilang ginawa upang patunayan ang kanilang pagmamahalan? Magaling! Pinatunayan ni Rama ang pagmamahal niya kay Sita sa pamamagitan ng pagpunta niya sa Lanka upang kalabanin si Ravana, ang hari ng mga higante, upang mabawi ang kanyang minamahal na asawang si Sita. Naglaban si Rama at si Ravana hanggang sa mapatay ni Rama ang hari ng mga higante. Si Sita naman ay hindi nagtaksil kay Rama kahit na ibigay pa ni Ravana ang lahat ng kanyang kayamanan. Makatotohanan ang mga pangyayaring ito sapagkat may mga taong kapag tunay na nagmamahal ay handang isuong sa panganib ang sarili upang maipagtanggol at mabawi ang minamahal. Hindi rin matutumbasan ng anumang kayamanan ang tunay na pagmamahal. Pangatlong katanungan, bakit ayaw labanan ni Maritsa ang magkapatid na Rama at Lakshmanan? Ang paglaban ba ay hindi naaayon sa filosofiya ng India? Mahusay! Ayaw labanan ni Maritsa ang magkapatid na Rama at Lakshmanan sapagkat naniniwala siya na ang magkapatid ay kakampi ng Diyos. Ang epiko na ating pinakinggan ay mula sa bansang India. Pinaniniwalaan ng bansang ito na pinagpapala ng Diyos ang mga taong maganda, mabuti at kumikilos ng ayon sa lipunan. Naniniwala sila sa kagandahan, kabutihan at katotohanan. Ikaapat na katanungan, ano ang epiko? Ilarawan ang natatanging kulturang Asyano na masasalamin sa epiko. Ang epiko ay mahabang salaysay o patulang pasalaysay na inaawit tungkol sa pakikipaglaban ng pangunahing tauhan at karaniwang nilalahukan ng mga di pangkaraniwang pangyayari. Isa sa mga kulturang Asyano na ipinakita sa epiko ay ang paniniwala na hindi dapat kinakalaban ang kabutihan. Naipakita ito ng tanggihang kalabanin ni Maritsa sila Rama. Masasalamin sa kulturang ito na higit na pinahalagahan ang kabutihan. Makikita rin natin sa epiko ang pagpapahalaga at pagmamahal sa pamilya. Nakita ito sa magkapatid na Rama at Lakshmanan na bagaman pareho silang tumira sa kagubatan matapos ipatapon mula sa kaharian ng Ayodhya ay hindi nila pinabayaan ang isa't isa. Gayon din sa pagitan ng magkapatid na higanteng sina Ravana at Surpanaka. Naniwala si Ravana sa kasinungalingan ng kanyang kapatid na si Surpanaka at pumayag na ipagiganti ito sa pamamagitan ng pagbihag kay Sita at gawin itong kanyang asawa. Ninais niyang ipagiganti ang sinapit ng kapatid. Masasalamin dito ang pagpapahalaga sa kapamilya. Nasalamin din sa epiko ang kulturang ang taong tunay na nagmamahal ay handang gawin ang lahat para sa taong kanyang pinakamamahal, kahit pa malagay sa panganib ang sarili nitong buhay. Masasabi nating marami at mayaman sa iba't ibang kultura ang mga bansa sa Asya. Halos may pagkakatulad din ang mga kulturang laganap sa magkakatabing bansa. Naunawaan mo ba ang epiko at ang kulturang masasalamin dito? Dumako tayo ngayon sa isang pagsasanay upang alamin kung malinaw na talaga sa iyo ang ating aralin. Panuto. Ilarawan ang natatanging kulturang Asyano na masasalamin sa epiko. Piliin ang tamang sagot. Number 1. Mahalin mo lang ako ay ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kayamanan, sabi ni Ravana. Pero hindi niya napasuko si Sita. A. Pagiging taksil sa asawa. B. Pagmamahal sa kagandahan. C. Pagmamahal ng higit pa sa isa.
D. Pagmamahal at pagiging tapat sa kabiyak. At ang tamang sagot ay tama! D. Pagmamahal at pagiging tapat sa kabiyak. Number 2. Kakampi nila ang Diyos, sabi ni Maritza. A. Paniniwala sa Diyos. B. Pagpili sa pinaniniwalaan. C. Pagmamahal sa katotohanan. D. Pagkakaroon ng kakaibang kapangyarihan. At ang tamang sagot ay magaling! A. Paniniwala sa Diyos. Number 3. Binunot ni Lakshmanan ang kanyang espada at nahagip niya ang tainga at ilong ng higante. A. Pagiging palaban. B. Pagiging mapaniwalain. C. Paniniwala sa mga kakaibang nilalang. D. Pagkakaroon ng kakaibang lakas at kakayahan. At ang tamang sagot ay mahusay! D. Pagkakaroon ng kakaibang lakas at kakayahan. Malinaw na ba sa iyo ang epiko at ang kulturang masasalamin dito? Ako'y nagagalak sapagkat kapuri-puri ang iyong galing sa pagsasagot ng pagsasanay. Kung ikaw ay may katanungan pa, huwag mahihiyang magtanong sa iyong guro sa Filipino. Paalala, huwag kalimutan lagyan ng pangalan at seksyon ang inyong mga sagutang papel. Sagutan ang gawain 3, mga gabay na tanong, at output bilang 5 na may kita sa inyong ika-5 activity sheet. Hanggang sa muli! Paalam!